Hello guys! Welcome sa aking documenting. So, welcome sa day of becoming forex trader. So, ito na yung pang-apat ko na video na ginawa. And I find it a bit hard kasi nga nag-start pa lang tayo. So, pagising ko, nagising ako ng mga 5:30 ng umaga. And nag-prepare na ako. Hindi ako nakapag-video kasi nga guys is mayroon pa akong kasama na dalawa na tulog, yung dalawang natulog. So ngayon, pagising ko, nag-check na ako ng chart and everything. And yung ating balance is bumaba. So na trigger yung ating SL sa BTC, sa I think gold. And then, close ko na rin yung Euro USD ko. Okay. So, ngayon, we're down at, I think, balance natin is 100 plus. So, gagawin natin ngayon, if it will stop out later, inshallah, hindi siya ma-stop out. Okay. So, naggamit na ako ng 0.01 lot size saka 0.05 lot size. Meron tayong natenga na 0.10 lot size na hindi ko close. So ngayon, kagabi binalikan ko yung rules ng ng 80% rule. Okay? So mahirap lang siyang i-plot kung saan talaga yung POC, point of control, kasi nga nasa MT5 tayo. So hindi pa ako nag-go through sa trading view. Although sa trading view mayroon, but kailangan mo mag-subscribe para magamit yung ibang features, indicators, o kung ano pa. So, hindi pa tayo dun gagamitin lang natin yung mga resources na meron tayo. And nandito ko ngayon sa kwarto kung saan pinapangarap ko, kasi nga guys, may kasama ako doon. So, na-istorbo tayo. Pag matulog ako, iba naman trabaho nila sa akin. So, ito may CR, may maliit na kwarto. So gusto ko tong hingin. Kasi gusto ko talaga may sariling kwarto para at least alam niyo na magagawa ko yung gusto ko. Or talagang alam mo na, malayo tayo sa maingay. Makakapag-vlog tayo. So ayun na. See you later mamaya pagka tapos ng aking trabaho. And naghihintay na ako ngayon ng ihahatid ko. So madami pa dito guys, papakita ko sa inyo. Ayan, di pa tapos. Ito yung masaraan sinasabi niyang garden na maliit. So ito yung maliit na bodega. Ayan, maliit na bodega to. Kasi dito daw itatambak yung mga scrap ba ito. And di ko alam ba't hindi na lang pinubusan dito. So ayan, yung mga kalamansi may bunga na. Dito ko gusto kasi pag gising ko wala kong ingay na maririnig. So may garden ako na pwedeng punta-puntahan. So guys, yan muna, see you later. So ayun guys, tapos na akong maghatid ng first batch. So uwi na naman ako para pick upin yung second batch. And ayun, tuloy-tuloy na tayong trabaho until mabakante ako, maliligaw na ako, and then mag-check tayo ng chart. So I think uulan ngayon dito sa UAE kasi makulimlim, as in madilim yung langit. Sa atin sa Pinas pagka makulimlim uulan di ba? Pero kahapon nun talaga umuulan na ng konti pero hindi natutuloy. Ngayon pa lang ata matutuloy yung ulan. So siya lang matuloy para yung mga buhangin dun sa is tawag dito
mawalis, mapadaloy para malinisan yung area. Kasi lagi na lang ako nagwawalis doon. Pakita ko sa inyo guys kung gaano kadilim yung panahon niya. So yan yung yan yung panahon ngayon dito. So tago-tago lang tayo sa pag captured kasi nga baka mamaya makapturean tayo. Kasi nga dito meron ditong mga mata or camera sa lahat ng poste, sa lahat ng area. So delikadong bigla tayong makapturean. Kita nyo guys yung poste na yan. Yung poste na parting tayo is camera yan. So see you again later guys. بعدين انتي شغالين الصورة يعني الصورة لا مش من صورة لا صورة كيف so guys late na tong iyahatid ko. Tinatid ko na yung isa. Pagkatapos ito may trabaho ako sa kusina. Mamaya pa ako maliligo. So update ko kayo mamaya. معك درسوك ايوه انا ما يعني بابا يقول صح هاي هذيك sige din. So guys, magatid ako ng bata. Ayan. Kain tayo dito sa loob. Sige, Danny. Chinin. So guys, pauwi na tayo. So nagbabay ako dun sa guard. Kinuha na yung bata kasi late na. So sila yung nag-aatid pagka. Bukas pa rin pinto ko. Sabla. So ito na naman tayo. Siyempre uuwi na. So di ko alam kung bismillah. Pulis ba yung nasa likod ko? Hindi naman. Di ko alam kung yung hinahatid ko sa Musafa papasok. Kasi may sakit yun So ayan guys, tapos na ako sa paghatid. Mamaya naman ang pagsundo. Okay? Sundo. At ngayon ako ay may gagawin sa kusina. And after that, maliligo. Hi guys! So, nandito tayo sa Abu Dhabi. Nagpark lang ako. Tapos, papasok tayo sa hospital para magkape ng libre. So, dito, may mga establishment na pag pumasok ka, libre yung kape. So, papasok tayo sa loob para kumuha ng kape. Medyo malayo-layo yung nilakad natin kasi tawag dito, puno yung parking area sa tawag dito sa loob, sa baba. Pag ganitong oras puno na yung area. So doon tayo sa may likod. May bayad siya ng 2 dirham. Okay, malapit na tayo sa loob. So nandito na tayo guys sa loob. Kuha lang tayo ng konti kasi nga hindi pwede ata ditong magkuha ng video ba. So papakita ko lang sa inyo kung saan yung libre na libre na kape.
So, coffee. Ito na guys yung kape natin. Balik na tayo sa sakyan. So guys, nasa labas na tayo. Nakakuha tayo ng kape. Okay, so babalik tayo sa sakyan. Doon tayo magkikwentuhan. Siya nga pala guys, ito yung area ng Abu Dhabi. Pero hindi lang to, part lang area ng Abu Dhabi. Andito tayo sa Virgil Hospital. Okay. So hindi ko pala sa inyo napakita yung yung pag bayad ko ng ng parking. Kasi dito guys, pagka naka black and green ba yan or green, ang line dito is kailangan mong magbayad ng parking. So may parking fee. Pagka ganito yung kulay guys, may parking fee. So ayan balik tayo sa sakyan natin yung kape. Saan may susi? Dito. So ayan. Kakalinis ko lang ng sasakyan pero madumi na naman. So dito lang yung susi na yan. Nasa sasakyan na tayo guys. Open lang natin yung pinto natin para may ayan yun guys. Ayan. Open natin yung pinto para may hangin. So ayan guys. Nasa sasakyan na tayo. So i-open ko lang tong pinto ko kasi para may hangin tayo. So ayun, kumuha ako ng kape na libre. Wala pa tayong ligo, dapat maliligo na ako. Kaya lang nasa kusina ako, may pinapagawa yung matanda sa mga cabinet. Ginawa ko na. Kasi nasa 12:55 pa naman ako, or mga 1 PM ako magsusundo ng unang sundo ko. Yun, the rest is 2 and 4, 5 mga ganun. So isarado natin, baka di nyo ko tawag dito. Buksan na lang natin ng konti. Ayun. Doon tayo magbukas ng So ano bang kwentuhan natin? Ikwentuhan ko kayo kung bakit napaka-importante na may ginagawa tayo sa spare time natin. Actually, sa trabaho kasi kahit anong gawin natin, alam mo yun, pagpapalakas or something, na kahit galingan natin ng sobra, yung salary natin is fixed. We all know that. So, nakita ko yung ganda ng forex trading when I've watched a 15-year-old na nagtitrade at kumikita na ng milyon. Okay? There were a lot of people around the world na bilyonaryo pero hindi natin alam at hindi natin kilala.
hindi sila exposed. Okay? They live simply. So, hindi natin alam yung mga nakakasalubong natin is milyonaryo, bilyonaryo pala. And yung iba sobrang simple lang. So, hindi ko talaga inaasam yung pinaka tuktok. I mean, hindi rin sa middle, but nasa mga 80% lang ng society na area, kumbaga. Kasi nga galing ako sa pamilyang mahirap. Masasabi kong mahirap. And pinagdaanan ko yung hirap na yon, na until now, nung bata pa kasi ako, lagi kong iniisip na gusto ko gusto ko ng magandang buhay or maginhawang buhay. Yung hindi mo iniisip yung almusal mo, kailangan mong tingnan kung may pera ka o wala, o yung magulang mo may pera ba o wala. Kasi lumaki ako sa magulang na yung mama ko lang talaga as in naghanap buhay. So mama ko lang yung bumuhay sa amin. Hindi naman sa lahat, but may ano din yung tatay ko, may ambag din. So ngayon guys, mayroon kasabihan na kung saan ka lumaki, yung comfort zone mo is yung place kung saan ka namulat, kung saan ka pinanganak. Okay? And those place, kumbaga, nandun lahat yung magaganda, yung pangit, but the thing is, the comfortability of being inside those area sa pamilya, na kahit nag-aaway-aaway kayo on something na hindi mo iniisip yung wala kang tutulugan or something na magugutom ka, kasi nga anytime meron pwedeng tumulong sa'yo na malapit lang. But hindi na de-develop yung courage or endurance mo or yung pain tolerance mo sa ibang bagay. Okay? Kasi ako, while I'm in at the age of 16 or 17, nagtrabaho na talaga ako. And hindi nawawala sa mindset ko yung hindi lang ako ganito or hindi lang ako dito. So whenever I'm with surrounded by my friends, kumbaga I'm with my friends na yung inuman, yung sigarilyo, yung drugs guys, masasabi ko I taste it but once. And then lagi kong iniisip o tinatanong yung sarili ko nung time na nasa kasagsagan na ako ng barkada. Iniisip ko na hanggang dito na lang ba ako? Or hanggang alak na lang ba yung katapat ko or something na, alam mo yun? Tapos umiikot lang yung mundo ko sa barkada, inom, gala, sermon ng mama, alam mo yun? Kasi even sa akin, sa family ko, I feel different na hindi ako tanggap talaga ng buo. And then I really keep these words na sinabi sa akin ng tatay ko. Nabubulol ako guys. Yung sinabi ng tatay ko sa akin, first year high school ako, na sa pagkatao ko daw, wala akong mararating. What I mean is, hindi daw ako makakatapos ng pag-aaral, mapapariwara daw ako, at hindi ako makakahanap ng magandang trabaho. Okay? So tumatak yun sa akin. Kasi yung tatay ko nananakit talaga yun eh. And I feel different sa treatment nila sa akin.
among sa ako ang mga sa aking mga kapatid. Okay? So, aside of that, masasabi ko na I have experienced a lot pain, and na-manage kong ma-overcome lahat in a way na sarili ko lang yung kinakausap ko, and especially si God. Hindi nawala sa akin yung palagi kong tinatanong si God na kung saan mo ba talaga ako gustong mapunta, or wala akong baga, parang hindi pa clear sa akin lahat kung saan ako papunta. Walang direction, ika nga. And then guys, along the journey, parang kaya na-question ko na yung pagkatao ko na baka gusto ni Lord magbago na ako or whatever. And then hindi ko mabago eh. Talagang ito na ako. So tinatanong ko yung sarili ko na kung anak ako ng Diyos, kung anong pagkatao ko, tanggap niya ako, di ba? So hindi lang sa akin nawala siguro yung hindi nawala sa akin yung lagi akong nagsisik kay God. And this is the thing, guys. I always ask God na kung saan naman ako mapunta, always give me people na it will not give me harm, okay, na naiga-guide ako or bibigyan ako ng lesson, through pain man yan or kung ano. So sa lahat ng pinagdaanan ko na hindi maganda, which is hindi naman as in hindi maganda, lahat ng binigay at lahat nakikilala ko ng mga tao is meron mga tao na masasabi mong bad influence, but it depends on you. Okay? Kung alam mong masama at kung alam mo yung direction na pupuntahan mo dahil sa ginagawa mo na masama, itigil mo na. Kasi kung ano yung, kumbaga, kung ano yung tinatanim mo, yun yung aanihin mo. Diba? So, lagi kong ina-analyze yung sarili ko, and alam nyo guys, for me, it's very important at the age of, the young age, meron na kayong komunikasyon sa sarili nyo. Okay? Hindi yung may communication kayo lagi na sinisik nyo yung love, sinisik nyo yung money, sinisik yung freedom. No. For me, kailangan nating unahin na magkaroon ka ng connection sa sarili mo and kay God. Kasi pagka once na ikaw wala kang connection sa sarili mo, hindi ka baliw. Hindi tayo baliw na kausapin yung sarili natin. Ano? Kailangan mo lang i-analyze yung mga experience mo. May lesson ba siya o wala? And this is the thing na ang paborito ko na motivational speaker. Well, sabi niya nga hindi siya motivational speaker, he's a entrepreneur, si Gary Vaynerchuk. So self-awareness, you should be aware of yourself, kung ano ba yung ginagawa mo, kung saan ba yung direction mo. So for me doing this kind of I'm aware that kumbaga I'm in a situation na kailangan kong pagdaanan to, or kailangan kong gawin to, kailangan kong pagdaanan yung process na to towards the goal na gusto ko, or gusto ko na freedom, time freedom and financial freedom. So kailangan kong pagdaanan to, kasi kumbaga hindi ko inaano na nasa 41 na ako, but walang may maagang na nakaka-discover ng mga sistema kung paano yumaman, at meron naman matanda na. So don't give pressure. Dapat aware ka na wag mong bigyan ng pressure yung sarili mo na kailangan magmadali ako, no. Okay? Kasi sa pagmamadali, kumbaga marami kang makakaligtaan, di ba? So sa proseso na to,
alam kong marami pa akong pagdadaanan. So, along the way, sa lahat ng naging experience ko, binabalikan ko lang kung hanggang kung ano na yung napagdaanan ko. And the lesson itself. Hindi, alimbawa, meron ng kumbaga nangyari na sitwasyon na ganito, tapos bigla akong nangyari na to sa akin. So, I know what I know what I have to do the next time. So, nakailang bansa na ako, guys. For me, nakailang bansa na ako. Sa Kuwait ako dati. After ko mag-Kuwait, nagdamam ako, Saudi. And after that, nagkatar ako, hindi ko natapos kasi nga, alam mo yun, may issue sa amo ko na lalaki, manyakis. And then after that, nag-Hong Kong ako. Hindi ko natapos kasi nga hindi kami magkasundo. Magkasundo naman kami, but hindi ako komportable sa kasama ko na Pinoy. Kasi mostly guys, alam ko, mostly sa mga OFW ang naging problema kasama. So mas maganda pang kasama ibang lahi kaysa sa kalahi mo eh. So, yung iba, pero mostly talaga, kahit tanungin mo kung sino mga OFW makakapanood nito, alam ko relate kayo. So, eto, I'm always striving, I'm always asking God sa kung anong plano niya sa akin. Nung umuwi ako, nag-trade ako, and that plan is fail. Okay, nag-fail ako sa akala ko na makakapag-produce sa akin ng income yung trade. But nag-learn talaga ako sa 2 buwan na yun, pinag-aralan ko yung forex trading. But at the same time, walang source of income na makakapag-sustain sa akin magkano lang yung naipon ko that time. So again, nag-fail ako sa decision ko, and I don't think that I will give up. Okay? So I don't think that I need to give up, because giving up is not a word of a living person na buhay ka pa, nagi-give up ka na, ginagamit mo na yung give up. Okay? So, hanggang may buhay ka, wag kang mag-give up kasi tuloy-tuloy ang buhay. Tuloy-tuloy. So, today, maybe you fail, but there's a lesson. Okay? Ang tao, for me, kung ang word na give up is, you end na talaga, as in, patay ka na. So, yun guys, always seek for a lesson sa experience na nangyayari sa buhay natin, sa buhay mo. And always remember na kung ano yung pinofocus mo, yun yung magiging result mo. Okay? I always believe that. Kumbaga, I experience miracle na. So, hindi ako nawawalan ng pag-asa na, alam mo yun, yung may mga trials, hindi na ako nag-iisip ng hindi maganda. So malaking tulong guys yung ikaw mismo nagsisik ka sa sarili mo ng mga magagandang lesson. Bad is always a part of your life. Hindi balance lang kasi ang life, naniniwala ko balance lang life. So lahat tayo, kung anong outcome sa buhay natin, kung ano yung buhay natin ngayon na tinatahak, or kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon is based sa iniisip natin, sa decision natin. So, for me, maging consistent lang tayo sa ginagawa natin. If fail siya, continue, get up. Kasi, fail is not a failure talaga. It's a lesson, kumbaga. Yung kay Thomas Edison nga na sinasabi na 1,000 fail, sabi ni Thomas Edison, hindi siya fail. Na-discover niya lang na mayroong 100,000 or 10,000 reason na mali. Okay? Mali. Hindi siya fail. So, may 10,000 reason na mali sa ginawa niya. Medyo nawawala ako ng boses guys. So, mahaba-haba na yung kumbaga usapan natin. And I love doing this kind of mag-talk. Kasi alam mo yung parang marami akong nandito. Maraming nandito na gusto kong i-share.
But hindi ko ma-share nga kasi nga nahihiya ako. And this time, I'm giving it all na kung ano man yung nasa isip ko, kung ano man yung thoughts ko for today na pwede kong ma-share, ibibigay ko. Ito yung isa sa reason kung bakit gusto kong i-document yung araw-araw ko. Kaya nga sabi ko is a day of becoming a trader. Kasi nga gusto ko talagang maging full-time trader after this na nagtatrabaho ako as a contractual kasi pagkatapos ng 2 years tatanungin ka ng amo mo mag-renew ka ba o hindi. So I'm in the process of being a full-time trader. Ito yung sinasabi ko na a day of becoming a full-time trader kasi kailangan mo pagdaanan yung proseso. So ang gagawin ko, I'll be saving a part of my salary and then start a real account sa pagtitrade. Ngayon magde-demo muna tayo. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magde-demo. Maybe 4 months, 3 months, or 6 months, di natin alam. But for me, kung ano man yung maging situation ko sa trabaho ko, and mag-decide tayo na mag-continue, so that's why I'm asking sa amo ko na gusto ko ng kwarto na mag-isa. Kasi nga guys, I can do a lot pag ako lang mag-isa. Kasi pagka may kasama ko, pagka pumasok na sa kwarto, kailangan i-consider ko na hindi na ako mag-iingay, hindi na ako magbubukas ng ilaw kasi nga may kasama ko. Lagi kong kino-consider ang iba guys. Okay? But in a good way. And everything na alam mo yung parang ayaw kong nakaka-harm ako. Kasi parang feeling ko masama na ako pagka gumawa ako ng mali or something na nagsinungaling ako. I can do white lies but hindi as in talagang alam mo yun, magsinungaling ka para sa masama, no? So marahaba na yung pinag-usapan natin and hopefully later tawag dito makaprofit tayo later, and if not we will continue on demo. Mag-add lang tayo ng amount na 100 or 200 to start again kasi demo nga so pwede ka lang kumbaga mag deposit ng pera pero hindi totoong pera yon, and we will stick to rules na ginawa ko doon sa kung ano yung tawag dito 80% rule na nakalagay. And I know na ang kalaban ko dito is yung sarili ko lang. So 5 to 10 trades. Let's practice 5 to 10 trades a day, and then we close it if it's profit around 11 or 12 p.m. AM 12 AM we close the profit. Okay, but if not, if going to SL we don't close it kasi there's a possibility na it will not hit. Okay, and at the same time kung naka-profit na tayo, it's even lang, so naka-break even tayo. So guys, see you later and we enjoy the day. Hi guys, we're back. Naanak ko sa balay. Nagbisaya ko Nandito na ako sa bahay. So ayan, pansin nyo, kakaligo ko lang. At ako'y may 15 minutes lang. So kailangan kong magsundo na. But now we will check sa ating trade ngayong araw. Okay, so let's go. So ayan, open na natin. Siyempre hindi pwede makita. So naka ano pala ako sa trading view, no? So mamaya na to. Punta muna tayo sa trainer record as tariff free man. So
punta tayo ng ating MT5. Let's check. Okay. So guys, yung nakikita nyo, ito yung mga kaninang, ang tawag dito, trade ko kaninang umaga ng around, nag-trade ako dito ng mga 4. Ayan o, makikita nyo. 4 ang ano nakalagay, but nag-trade ako dito ng mga around 5 a.m. pagkagising ko ganina. So ngayon, titingnan natin sa history. Okay? So ang history, kung makikita nyo is, ito kahapon to ito. Hindi ko alam kung bakit yung history is hindi automatic siya na tawag dito. Nawawala yung kahapon. So, yung kahapon, ito, 17, makikita nyo, 1, 2, 3, 4. And, yeah, 4 lang. 4 siya. Bali, ito kasi, ano to kinost ko to biglang kong napindot. So, ngayon, mayroon tayong buy dito sa gold, and na-take profit siya. Kung makita nyo, yung lot size nito is, ano lang, 0.01. Okay, nilat size ko ng 0.01. Ngayon, pupunta tayo sa pending trade natin. So, ayan. Kung makikita nyo, may profit siyang 106. Okay, sa BTC at EURUSD. Ngayon, titingnan natin yung BTC. Kung ano itsura. Okay, so punta tayo sa day. Kung nakikita nyo guys, meron akong nakabox. Ganun talaga siya. Okay. So, meron akong nakabox dyan. Ito yung day. Yesterday candle kahapon. So, yung kulay green na yan yung, kumbaga, for me is the value area na most traded. Okay. For me, POC kumbaga. So, etong hanggang week. So, yan yung pinaka-value area. Yung POC sa akin, isa palagay natin kasi wala tayong indicator na POC pang sa POC. Yung volume profile kasi nasa trading view yun. So, eto nag-trade ako kanina. Check natin sa 4 hours. Okay? So, sa 4 hours niya guys, ito yung kahapon na and then itong block na yan na kanina wala yan. So, kanina nandito yun sa taas. Parang siyang ganito na hammer candle na bearish yan. Ngayon nag-entry tayo dito. Kung makikita niyo, yan ang entry ko. And then bumaba siya. Okay, so kung yung TP ko nilagay ko dito, na-take profit na siya, no? But for me kasi nasa moving average below siya. So pwedeng tuloy-tuloy yung baba niya at hindi siya umakyat doon sa 80% above price kahapon. So, ito yung volume, for me the volume, ito yung volume niya. Ito yung parang volume profile ko na pinagbabasihan. So, kung makikita nyo dito guys, nasa bearish talaga siya. Okay, malakas yung yung sellers. Okay? So, naglagay din ako dito ng RSI. So, nasa sabihin nating 40% na siya. Ayan o. Nasa 40% siya. Kasi pinaka ko is 30 to 70 to 100. So, for me, siguro nasa 40% na siya. So, ngayon guys, hihintayin natin itong matipi. Okay? So, ang lot size dito is nasa 0.5. Check natin doon sa ating trade. Okay? So, ayan na. Yung BTC, mayroon na 0.10. Ito ba yung kahapon? Okay? And then, kung makita nyo, yan pa yung kahapon. Hindi ko close. Okay, 17. So, ito yung lot size niya kahapon. So, nag-trade ako ngayong umaga. Ang lot size niya 0.1. So, meron din tayong umaga ng alas 5 yan. 0.5 naman. So, bali tatlo pa sila.
ito yung ano niya ngayon, total niya. Okay? Yung Euro USD kanina rin umaga, nag-trade ako kasi kinunos ko na yung ano, yung kahapon. Okay? So 0.10 naman yung lot size niya. Ayan. So ngayon guys, we were in the 115.78 na balance. Okay? So until later, nabubulol ako, until later, around sa gabi, titingnan natin to, hindi ko siya gagalawin na guys. Hindi ko na siya gagalawin. Mataping man siya or ma-SL siya, hindi ko na siya gagalawin. Okay? So ngayon papakita ko sa inyo yung rules na sinasabi sa 80% rule. Kagabi, nag-search ako at nilagay ko talaga dito. So, eto. Naglagay ako dito the 80% value area rule. So, ang sabi dito, the 80% rule asserts that if the stock price open or move above or below the value area, but then returns to the value area twice for 2.5-hour period. 2.5. Okay, so 2 hours and 30 minutes. Then we have an 80% probability of the value area to be filled. So guys, pag-aaralan pa natin to kasi hindi ko pa namamaster yung pag-indicate kung ano yung 1 hour, asan yung end, asan yung opening price and closing price ng 1 hour, 2 hours, ganon. So, meron akong search kahapon, kagabi, na ang nilagay kasi dito nila stocks, pero lahat siya pwede gamit sa crypto, sa futures and forex. So, in this 15-minute chart, ito siya, may example siya, futures. Okay, ito siya. The gray box represent the value area box. Again, this box depicts where 70% of the volume occurred during the previous day. So, ito pa, if the price enters the value area box and remain inside the box for an hour or so, then there's a 80% chance that price will travel to other side of the box. Okay? So, ito siya guys. Click natin. Okay? Ito yung ginagaya ko na value area box. Okay? So, ito yung value area niya. Ito yung sinasabi ko sa inyong Monday, ayan o, Monday POC, point of control. Kumbaga saan yung pinakamalakas na sellers. Okay? So, ngayon, dito yung value area niya, siguro ito yung week. Okay? Kung makikita nyo, ito Wednesday POC. Okay? Nandito lahat. So, ngayon, yung value area niya is ito lang. Okay? Ayan. So, parang ito yung nag-ano ng support, ito yung resistance. Okay? Ngayon, ang sabi nila, pagka nag-stay siya sa value area, kasi naka-bearish tayo, nag-stay siya sa value area, okay, at nag-retrace siya, above or below ng 2.5 hours, may probability na pwedeng pumunta sa outside the box. So, kung makikita natin dito sa trade entry niya, dito siya nag-entry, okay. Kasi guys, kumbaga parang ito yung value area niya, yung support niya, no. So, bumaba siya, bumalik siya dito, nag-trace siya dito, bumaba. And then, after that, nag-pull back, okay, hindi na siya lumabas ng value area. Okay, so, there's a 80% na probability na pwede na siyang pumunta sa other side. So, ito yung nangyari. Ito yung example na tinignan ko kagabi. Okay? And ito yung rule na ginagawa ko. So, meron na tayong but for me, ang value area niya is yung pinakang body. Pinakang previous price. Ito. Ito yung pinakang, kumbaga, value area niya for me. Nakikita niyo yan, yung box na yan. So, yung body, yan yung, for me, is the closing price. Yung nasa taas is the opening price. Okay? So, ito yung pinakang value area niya na tawag dito. Price, ito yung nasa may opening dito kasi ito na yung, I think, anong bang araw ngayon? Tuesday. So, ito yung Sunday.
Kasi BTC tayo eh. So, ayan. We're expecting na pag lumabas tong ano, kasi sa 1 hour, punta tayo sa 1 hour. Okay? Sa 1 hour kasi guys, nakikita mo, ito yung opening, ano, range ng umaga. Late kasi tayo ng, ano, advance ba tayo or late tayo ng 7 hours? Parang advance, di ko lang alam, di ko sure. Basta 7 hours yung pagitan natin sa Asia, okay, sa Sydney. Kumbaga, nasa Asian session to eh. Asian session to. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito na yung London session. So, nag-continue siya pababa. So, ayun guys, malapit na siyang bumaba sa box. Kung makikita natin. Okay? Makikita natin, palabas na siya sa box. Nabulol ako sa box. And, ang volume natin is nakapula. So, it means, sellers yung may control ng market. So, ayun lang guys. Pupunta tayo sa gold. Ayun na. So, kahapon, kung matatandaan nyo, nag-plot ako dito ng sell area, di ba? But, tinanggal ko. Kasi it's a new day. So, nag-plot lang ako ng buy limit dito. Pero nakatrade tayo kanina ng 2 beses sa 0.1 at na-take profit siya. Ngayon guys, pupunta tayo sa day. Kung maalala nyo, ito pa yung last Friday. Okay? Last Friday pa yan. So ngayon, ito, okay? Ito yung Monday kahapon, nandun siya sa 80% below ng previous price nung Friday. But Saturday, Sunday, di natin alam kung bakit nag-start na sa taas dito. So, kung makikita natin sa 4 hours, ayun, nandito pa rin siya sa, tinap niya na yung 80% ng Friday, 80% value area. So, mag-wait tayo, mag-wait tayo dito ng tawag dito bullish candle, or I think nag-2 beses na siya nag-top. So ito lang ngayon siya nag pullback siya dito, and I think pupunta siya sa taas. Okay, let's see. Okay, so ayun, Tuesday may nakaabang tayong tawag dito, buy limit dito. So I think ilatas natin ang buy limit natin just in case dito sa 50, above 50%. Okay, above 50%. Ko, wala na. Malapit na tayong magsundo. So, nasa gitna ng so 5 minutes. Okay, yung natin is buy limit here. Okay. And sabi ng rules is 2 hours and a half. Third the opening So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, market na siya. So, mag-enter tayo ng isa, guys. Nag-pullback na siya. So, let's entry dito sa 15 minutes. Okay? Nag-buy tayo. Nabay natin ng 0.10 lot size. I'm trying to buy 0.5 lang or But anyways, let's put a stop loss below area lang ng week. Okay. Ayan. Below area is nasa 50 plus. Pero yung natin sobrang laki. Okay. So, our take profit is our take profit is on above value area.
Okay? So, I think, yeah, above value area lang tayo. Dito lang tayo sa, 100, kasi yung, natin stop loss is 50. 1:2 lang tayo, okay? Modify. So, yan lang guys yung, natin, trade natin ngayong araw. Titingnan natin kung, ano yung maging result ngayong araw dito. So, see you later. Hi guys! I'm alive! I'm back. So, may last na lang akong susundin, yung high school. And time check is, let's check the time. 3:45 p.m. And we will check sa ating trade. Okay? Check lang tayo ng check. Ito yung aking routine. So, let's check with my lunch. Walang kanin. Ito lang. Ito yung lunch. So, check na natin. Madali lang. Okay, guys. Yung balance natin is 62 na lang. So, it means meron tayong na stop loss. Yung BTC and gold. So, dalawang 58, isang 31, isang 32, and isang 58. So, negative 221. So, meron na lang tayong 62 na puhunan. And tawag dito, pending profit na 94. So, meron tayong BTC na lang yung nandito natin. So, tingnan natin sa gold kung bakit tayo na-stop. So, wala pala tayong trade sa gold, no? BTC lang. Ayan, no? Naka-buy limit tayo sa gold. Ayan, naka-buy limit tayo sa gold. So, sa BTC, nakasell tayo. Let's check sa BTC. Ayan. Until now, nandyan pa rin siya. Hindi siya lumalabas sa value area. So, sa hour 4, ganun pa rin. Lumabas pala siya, pero bumalik. Okay? So, malakas yung malakas yung laban ng sellers saka yung dito. But mataas pa rin yung bullish. Okay? So, ito lang yung masasabi ko dito, guys. Hintayin natin tong kung saan ba papunta yung yung market. Kasi hindi niya pa nabi-break itong area na to na sell. Yan mo, yung price na yan. So, pagka once na bumagsak siya, tuloy-tuloy yan dito sa previous price to. Kumbaga, dinaanan niya na to. So, babalikan niya yan. At nasa baba pa rin tayo ng moving average. So, sa week naman, kung titingnan natin, hindi umabot ng 50%. Umabot pala. Kinuha niya yung 50% ng itong week na to. Okay. Tapos yung last week, ito hindi siya umakyat. Nasa baba lang siya ng 50% ng week na bearish. Okay. So, dalawa lang yan. Either umakyat muna siya, bumaba, or dumiretso ng bumaba. Kuhanin niya tong value to na imbalance. Balikan niya yung price na to. So, yun yung analyze. So, let's wait later sa gabi. Kasi yung RSI natin, tingnan nyo, nasa baba siya. Taas natin ng konti. Kung makikita nyo, ayan siya. Nasa below 50. So, ayan. 30. Edit natin to, lagyan natin to ng tawag dito 50. So, eto tayo.
edit, and then add. Lagyan natin to ng 50 and then 70. Hanggang 70 lang tayo. Or 68. 68. Okay. So, ayan na. Save natin. So, makikita nyo na 68%, 50, and 30. So, nasa below 50 siya. Okay? Kung makikita nyo, below 50. So, it is possible na tagal niyang natenga dito sa dito sa 50. Ito yan. Ito yung area na yan na bumaba, hindi umakyat dun sa 50 na sinasabi ko sa inyo. 50% ng weekly candle. So, see you again later, guys. Hello, guys. It's 6:30 p.m. and nandito ko sa school. Magsusundo ng nag-tour. So, update ko nga pala kayo sa trade natin. So, negative, nakita nyo naman. Negative, ano na tayo? 60, I know. $60 na lang yung ating capital. And we're trying to use small lot size para makarecover. And, yeah. We're going to practice na ang 5 trades a day, 5 to 10 trades a day. So ahayaan natin yung yung tawag dito, yung trade natin na ma-SL and ma-TP. So samahan nyo ko, guys, sa pagkalaban sa sarili ko. What I mean is, yung kalabanin yung sarili mo, mahirap. And ayusin natin yung psychological natin para at least etong ginagawa natin is may result. So dapat may baguhin tayo and consistent natin gawin yung or sundin yung rules natin. And I'm trying now to jump into TradingView para mag backtest, and lahat ng trades natin is hahayaan lang natin. Okay, para at least meron tayong balikan. So hindi tayo pwedeng play backward kasi may mayroon siyang bayad. So kailangan mo mag-subscribe. So yun, guys, until mamaya para sa pagtapos ng araw na to. Hi, guys, so around 7:26 pauwi na ako. I-off natin tong pinapanood ko na video. So as I've check, so surprise kayo sa natin, sa trade natin ngayong araw. So kinumpare ko yung trade ko sa TradingView and then sa MT5. So silipin natin yung aking trade. So ayun, guys, nakita nyo na yung aking trade and over trade tayo. So sobrang hirap i-detect kung saan ako pwedeng mag-entry ng POC, point of control, or kasi wala tayong tawag dito, wala tayong indicator. So papakita ko nga pala sa inyo yung sa naman sa TradingView. So guys, ito na yung ating history, no. Etong lima ba to? Ilan to? Hindi ko alam. Kasi 14 pa to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong 17 hindi kasali. Ito yung trade natin ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. So overtrade tayo ngayon, guys, ha. Overtrade at the same time, dalawa lang yung ating na profit kanina. Okay? 11. Around 7:30 ng umaga. Hindi ko alam kung time ba namin to dito sa UAE or sa tawag dito, sa time sa ibang bansa. So ayan, overtrade tayo. Kung makikita nyo, ang gamit natin is 0.5 lot size, and sa una 0.10, makikita nyo.
So, negative 255. Okay, so ang balance natin ngayon is only 27. At meron tayong balance na ay running profit na 17. So ngayon guys, gagawin natin dito, hihintayin natin tong matipi. Okay? Saan ba nakalagay yung TP nito? Parang wala akong nakalagay. Meron. Isa dito. Dalawa to eh. Lagay natin dito sa 32 yung isa. Okay? Ayan. 32 and 52. So, dalawa lang yung trade natin na naiwan. Ay, tatlo pala. Tatlo. Okay? So, tingnan natin sa gold. Yung gold, nag-pump. Diba? So, mali yung aking entry kanina kasi nga, I thought, diba, ang rules is pagka pumasok siya sa value area, so ibig sabihin, tama naman, pumasok sa value area, pagpasok sa value area, nandito na sa taas, diba? Ito na yung isa. So, ang mali ko kasi, nag-try ako mag-sell dito sa 80% above. So, I thought na sa hour 1, natin sa hour 1 kanina is ano siya, pababa na. Okay? So, kanina, ito, nakasell yan. Umakyat. So, ito, nag-create na po siya ng, nag-create na siya ng, another bullish, trend, and then, magpo-pull back, and for sure, aakyat uli. Okay? Pagka once na ito, hindi niya na lampasan, yung candle na to, hindi siya bumaba sa 80% below nito, ibig sabihin aakyat pa yan. So, makikita natin, bullish. Okay? Naka-bullish siya, tatlong candle na yun, oh. Ayun, oh. So, and sa ating RSI is nasa 68%. Okay? So, 68% ngayon, nasa value area siya and nag-retrace siya pababa. So, ngayon guys, let's see. But for me, I think, bababa siya. So, nag-sell ako ng isa. Okay? Nag-sell ako ng isa. Ayan mo, makikita niya. So, let's wait sa mangyayari bukas. Kasi bukas is Wednesday. So, hintayin natin kung saan natin, kung mapapalago natin yung $27 plus itong remaining floating natin. Okay? So, guys, ito naman yung sa trading view. Okay? So, kanina, nag-sell ako ng yung account history ko. Ayan, makikita nyo sa account history. Nag-trade ako dito sa BTC and na-stop loss tayo ng $10. So, bali dalawa yung trade ko dito. Makikita nyo, naka-paper trading tayo. So, ang pinakang puhunan kasi dito guys, 100,000. I think 100,000 or 10, di ko lang alam. Pero napalago ko na siya ng 172. Okay? 172. Ayan na account balance. Okay? So, paper trading dito, demo lang. Okay? Demo. So, guys, dito naman, kung makikita nyo dito, dito ka mag-navigate ng dito ka mag-navigate ng 4 hours, 3 hours, or something. 1 day, ayan. So, ito yung daily niya. Dito naman guys, maraming features ang mo. Ito yung high niya, diba? Makikita mo na yung high dito. Okay? So, magta-try tayo ng, ng indicator, Let's see if makukuha natin yung, yung daily average true range. Yan yung gusto kong kunin, but hindi siya pwede. Okay? Ayan.
parang ayun siya. Wait lang. Average 2 rin siya. Pero wala akong nakikita. Okay? Wala akong nakikita. So guys, ito pa yung trade ko nung ayan o, kita nyo. Dito ko nagtitrade nung una. So, lalagay natin yung ayan, kung makikita nyo, ito pa yung mga trade ko nung una. Di ba? So, meron. I-delete na natin itong mga ito. Paano ko ba ito di-delete lahat? I think. Ayan. Sinaka-close sila lahat. Isa-isahin natin. So, malinis na siya. Ngayon, babalikan natin yung ating tawag dito. May nakalagay siyang average true range, pero hindi natin makita kung saan. Or ito ba yon? Hindi ko alam. Pero hindi naman siya. Okay. So, malinis yung natin. Walang indicator na nakalagay. So, ito naman, nilalagay ko pero hindi siya makita. Ayan o. All intervals. So, hindi ko siya makita kung asan siya. Ang gawin natin is, delete na lang natin para tayo. So, punta tayo sa indicator. Ito yung gusto kong ilagay. Pero, volume profile. So, try natin yung 30 days, ha? Ayan. Meron siyang bayad. Okay? So, hindi natin siya pwedeng mabayad. So, magbaback-test tayo ng mag-try tayo ng ibang volume profile. Search natin yung volume profile. Volume, ayan na. Volume profile. Ayan, kung makikita nyo dito guys, marami. Ito yung naka-star na ata, yan yung may mga bayad. Okay? So, may mga bayad siya guys. Ay, nawala na. Technical indicator. Ayan yung profile. Fixed range volume profile. Try na natin to Ayan, may 30 days din siya. Ito mayroon din. So, lahat siya mayroon. Session volume profile, mayroon din. So, indicator na lang. Okay, lagyan natin volume. Ayan session, lahat sila may bayad. Walang free ata dito guys. Kahit ito mayroon. Ay, mayroon siya. Ay, yung iba wala guys. Tingnan mo. May lumabas. Ito naman. Meron din siya pero sa baba. Tingnan natin tong volume. Ganun siya guys. Nakikita nyo sa baba. Ito siya. Volume delta. Ayan siya. So, hindi natin alam kung paano basahin. Magulo pa. So, hindi natin alam kung paano basahin ang volume delta. Ito naman is the volume profile. Excuse me. Okay. So,
paano ba natin to babasahin, di ba? Hindi naman tayo ano pa, pero I think is titingnan natin. Okay, i-delete natin tong ano. Ayan. So if i-ano natin, okay, so parang tingnan nyo guys, nakaano siya sa tawag dito, sa volume profile moving average. So parang ang ibig sabihin nito is yung volume niya. So dito tayo. Hindi ko pa guys makuha. So titingnan natin to. Meron tayong nakalagay dito itong volume ticks. I think ito guys yung volume VWAP na sinasabi nila. Okay. Kasi siya nga. Ito naman yung volume ticks. So, hahayaan na lang natin muna tong indicator at pag-aaralan natin kung paano ba siya gamitin. Napindot ako kanina. Ano yan? Time zone. Okay. So, ayun muna guys. Pag-aaralan ko pa tong ano na to. Kasi hindi ko pa rin naman to alam. Okay. So, medyo magulo pa. Pag-aaralan natin yung volume. Tsaka yung VWAP na sinasabi na. BWMA. Volume weight moving average. Okay. So, ayan na, kung makikita nyo, nandito tayo sa trading view. Okay? Kasi sa trading view daw, maganda kasi mag-backtesting kasi kumbaga parang nakikita mo kung saan ka nag-place. Ayan. Dito. Okay? So, magulo pa. Kaya nga ito dinodocument natin para at least may babalikan tayo kung ano ba yung progress. Okay? Kung ano ba yung ating natututunan, kung nasusunod ba natin lahat. So ayun na guys, sobrang gulo pa ng pagtitrade ko. Alam ko na kahit kayo naguguluhan, and we will see along the journey kung ano yung mga may kukontribute ko pa or tawag dito matututunan. Okay, so hindi naman tayo nagmamadali. So sabi ko nga pag-aralan natin kasi isa tong proseso kung para makalabas tayo sa comfort zone na pagtatrabaho. So ayun, successful yung day, nagawa ko yung video, nakapag document ako. So yun pa lang, panalo na. Kasi mahirap pa rin na maging consistent ba na gawin yung ganito. So at least yun, tinitake ko yun as kumbaga win, small wins. So ayun guys, see you sa susunod na video. See you later. God bless.